Bagong Pilipinas, bagong muka. So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto. Welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ngayon, meron kasing, ito si Duterte, no? Sobrang insecure talaga sa ating Presidente Bongbong Marcos. So, ngayon, ang sinasabi ngayon ni Duterte, itong si PBBM daw po ay nagpapasyal-pasyal lang daw po sa ibang bansa. Pero mga ka-streetwise, ang totoo talaga dito, insecure lang talaga yung matandang Duterte na yan. Papakita ko sa inyo kung bakit, no? Papakita ko sa inyo. Kasi ito yung mga bagay na hindi nagawa ni Duterte nung siya yung presidente. Okay. So, ang sabi dito, okay. So, ang sabi dito, no? Marcos defense, frequent foreign trips, new, we don't make pasyal. Ba't kasi ganyan yung article? We don't make pasyal. Okay. Sabi dito, no? In the media interview, on the sidelines of his 3-day visit to Germany, Marcos Jr. said that he always has a full work schedule in his foreign trips, contrary to some allegations that he is only sightseeing or make pasyal during his trip abroad. Okay. So ngayon kasi, simula po kasi ang insecurities po na yan kay Digong. Teka lang, no? Sabi ni Digong kasi. Ito yung sinabi ni Digong nung rally. At sinagot po ito ni PBBM. Okay, panoorin natin to ha. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Dadating yan. Wala talaga. Pagdalang ikaw si... Si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Marcos, ano? Ito yung mukha ni Digong, no? Hindi na kayang ngumiwi. So ito, so ang sabi ni Duterte, pasyal-pasyal lang daw po si PBBM. Actually mga kababayan, sinagot po siya ni Presidente. Di ba? So ito lang, no, papaliwanag ko po sa inyo kung bakit ko nasabi na sobrang insecure lang po talaga si Duterte dito. Papaliwanag ko po sa inyo yan. So bago natin paliwanag yan, pakinggan muna natin yung sinabi po ni PBBM. Kasi sinagot niya eh. Medyo malabo lang po yung audio kasi ito lang po yung nakuha nating audio eh. Pero pagtyagaan nyo na lang, sana maintindihan ninyo yung sinabi ni PBBM dito ha. Sige. Sir, may we just get your reaction on the latest tirades of former President Duterte? He said that you are in favor of Chacha because you are pushing for term extension just like what your father did, late President Ferdinand Marcos Sr. And he also criticized, sir, your foreign travels. Ang sabi po niya, pasyal na lang daw po kayo ng pasyal. During the latest rally po sa Liwasang Bonifacio, sir. Can we get you on that, sir? Ito yung schedule ko. Saan yung pasya? It's my schedule for today. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama ko yung kasama nyo doon, we don't pick pasya. Even in the places that I know where I've spent a lot of time with, hindi mo na pupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. And as to the other comments, confused kasi ako sa TPRRD, papalit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ng balita, kanyang mga remarks. So, tingnan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan. Kasi parang naiiba, bawat salita niya, iba eh. So, I will try to make sense of it. Sir, mag-birthday po si President Duterte sa March 28. Meron po ba kayong birthday wish or message for your predecessor, sir? Well, yes, we will of course wish him a happy birthday and many happy returns. At talaga namang that is ang mga Pilipino. So yung video po na yun mga kababayan, pinakita talaga dito ni PBBM yung yung schedule niya.
Ito, schedule ko, oh. Sabi niya gano'n. Anong partial na sinasabi mo dyan? Sabi niya gano'n. So, doon mga kababayan kasi, ang nangyari kasi dito, so, sumasagot na ngayon si PBBM. Well, medyo mabait pa rin talaga, no? Medyo mabait pa rin talaga si PBBM. At doon po sa video po dapat napapakita ko sa inyo, sinabi rin po doon ni PBBM na happy birthday, Digong. Kasi yung birthday nga po ni Digong sa March 18 na, ay March 28. March 28, 1945. So, magsa-79 years old na pala si Digong. Okay. So, ngayon mga kababayan, ang tanong dito, totoo ba talagang pumasya lang talaga ang presidente? Actually, kasi mga streetwise, no, base ito sa PCO, sabi dito, PBBM secures 4 billion investment deals in his 3-day working visit to Germany. Ayan ha. So ito mga ka-streetwise, hindi po ito pledges. Hindi ito pledges. Deals na to. Investment deals na po ito. So ang sinasabi kasi ng iba, ano lang yan? Puro pledges lang yan. Wala naman nangyayari. O katangahan ninyo. Anong sinasabi ninyong walang nangyari? Papakita ko rin sa inyo mamaya na may nangyayari dito. Okay. So, mga ka-streetways kasi, ang ibig sabihin nun, kapag merong deals, di ba, ang ibig sabihin nito, e-execute na lang. Hindi na po ito pangako. E-execute na lang. So, ito ba yung nagbubulakbol? Basahin lang natin to saglit ha. Sabi dito. So, ito yung pinirmahan nila, no? At least 4 billion or 220 billion pesos worth of investment deals were secured by President Ferdinand Marcos Jr. from 8 different types of agreements during his 3-day working to visit to Germany. Okay? The investment deals were made during the Philippine-Germany Business Forum in Berlin organized by the Department of Trade and Industry. So, nagtatrabaho po yung presidente natin. And then, mga kababayan kasi, ito na-content ko na to eh. Doon po siya nagsasabi na wala pong nangyayari sa mga foreign trips po ni PBBM. Ito foreign pledges materialized into $14 billion investment. So, trabaho po ito. $14 billion investment na po ito. At ngayon, mga kababayan, ito. So, ngayon, meron silang nakuhang $4 billion, di ba? $4 billion na bagong investment na ma-execute na. So, papasok po siya dito, madadagdag po siya dito sa 14 billion na already actualized. So, ngayon mga kababayan, yung sinasabi po ninyong walang pakinabang, sa 72 billion po na pledges po ni PBBM, 14 billion na po doon ang na-actualized. So, mga ka-streetwise kasi, ang ibig sabihin lang talaga nito, insecure lang po talaga yung matandang Duterte. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na normal naman po yan, no, kapag ang presidente po ay bago sa Pilipinas kasi every 6 years, di ba, nagpapalit tayo ng presidente. Kapag ang presidente po ay bago sa Pilipinas, talagang ini-invite po talaga yan. At ayan din po nangyari kay Digong dati. Nung si Digong po naging presidente, palagi po siyang ini-invite sa ibang bansa. Pero mga kababayan, may pagkakataon po kasi na natigil yung mga natigil po yung mga invitation kay Duterte kasi nagmumura. Ang tanong dito, ito ba nagawa ba ni Digong to? Yung mga ganyang klaseng pakikipag-usap sa ibang bansa. Kasi paano nyo naman i-invite? Kunwari kung kayo, no, tanungin ko kayo. Diyan sa 900 na nanonood. Tanungin ko kayo. Kunwari kayo, presidente kayo ng ibang bansa. And then nakita ninyo yung presidente ng Pilipinas nagmumura. Pupunta sa ibang bansa, magmumura lang. Iimbitahan nyo pa ba ulit? Di ba? Ito, example sige. Ngayon, they've been using it. No, hanggang ngayon, doon sa EU, that is known to issue warnings of killing criminals. Sabi ko, fuck you. Why are you threatening me, including itong rapporteur ng Amerika? Why are you complaining so much about me threatening the criminals of the drug syndicate? If you consider the fact that we have now 3,700,000 drug addicts
By that number alone, it would tell you it's a very serious crime. Kita nyo mga kababayan, di ba? Actually, hindi lang naman ayan yun. Kasi ano eh, alam nyo naman yun eh, na si Duterte minura si Obama. Di ba si Duterte minura si Obama? Oh, pati rin po si Duterte, binastos po yung anak ni Clinton. Yung anak ni Clinton si Chelsea. Binastos din po ni Duterte yun. Ano ba sabi ni Duterte doon? Basta yung tungkol yun kay dun sa kabit ni Clinton. So binastos din po ni Duterte yun. So kung may ganyang klaseng imahe, si Santo Papa rin, di ba? Si Santo Papa minura din. Kung ganyang klaseng presidente ba naman, iimbitahin mo ba naman? So kasi ang hindi ko talaga makuha talaga sa mga DDS, di ba? Ang paniniwala nila na sabi ng mga DDS to justifiable daw yung pagmumura ni Duterte sa EU. Kasi EU to eh. Kasi bakit naman daw po nangingialam yung EU malala daw po yung problema sa droga. So kailan ba naging malala? Kasi pagkakaalam ko kasi nung si Pino yung naging presidente, may mga adik pero hindi naman malala. At ngayon, si PBBM naman yung naging presidente, may mga adik pa rin. Pero hindi naman ganun kalala. Nung si Digong din naman yung naging presidente, may mga adik pa rin nun. Hindi rin naman ganun kalala. Pinalala lang talaga nung salita niya. Kasi kung magsalita si Digong, akala mo, nasa state of calamity na yung Pilipinas dahil sa mga adik. So ang ginawa ni Digong, pinagpapatay yung mga adik. Imbis na tulungan na magbago, pinagpapatay yung mga adik. Yun naman pala, ang lumalabas ngayon, diba, na ano pala yan, negosyo din pala ni Digong yung droga. Sabi ni sabi ni Las Cañas tsaka ni Trillanes yan Hindi ako may sabi nun So yun. So ang nangyari kasi dito, ginawa nilang justifiable yung pagmumura ni Digong dahil sa mga adik. So ang kapalit nun, hindi na ini-invite si Digong. Yung mga unang taon po ni Digong, mataas po talaga. Ang dami nag-i-invite sa kanya. Pero nung pangit na nga po, yung imahe ng Pilipinas dahil kay Duterte, natigil po yan. Kukunti na lang po talaga yung mga invitation kay Digong. Yung mga responsibilidad po natin sa ASEAN, yan. ASEAN, kailangan nating pumunta talaga dyan. So talagang invited talaga si Digong. Pero yung mga ganyang klase mga bagay na si PBBM po yung ini-invite, hindi po nangyari na kay Digong yan. At dito, minura niya po dito yung EU. Saan ba pumunta si PBBM ngayon? Germany, Czech Republic, parte ng EU. 'Di ba? So malinaw dito na yung kasiraan na ginawa ni Digong nung siya yung presidente, inaayos po ng PBBM presidency. Ganoon na naman ka-basic yun obvious naman nagtatanga-tangahan lang Saka tayo magreklamo, mga kababayan, na walang ginagawa yung presidente kung wala tayong makitang ganyang klasing epekto or resulta. Pag wala tayong makitang ganyang klaseng resulta na na-execute yung mga pinunta na foreign trip ni PBBM, saka tayo magreklamo. Ang problema meron. Kung bubuksan pa natin yung foreign policy natin at magkaroon tayo ng charter change, 'di ba, na maging open lalo yung ekonomiya natin. Mas malaking porsyento pa po yung makukuha natin diyan. 'Di ba? So yun, ang lumalabas ngayon, nirereklamo ni Digong na palagi palabas-labas si PBBM, kasalanan mo rin yan. Kasi sinira mo yung imahe ng Pilipinas sa buong mundo, so ito po yung nililinis po ngayon ng ating Presidente Bongbong Marcos. So ewan ko ba, nakakainit ng ulo. So yun mga kababayan, so ito tapos na talaga to. So diyan po sa 1,000 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to, diyan po sa Team Replays. Kayo ba, agree ba kayo dito na si PBBM ay nagbubulakbol, sabi ni Digong? Di ba kung agree naman kayo na napaka-engot naman. So yan So yun mga kababayan, so paki-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos na po, so thank you po, maraming salamat.